Ale, alam niyo po ba kung saan po ang lugar na to? Kanina pa po kasi akong naliligaw. Hindi ko po makita. Kunwari nawawalang sabi ni Edmar sa Ale na target nila ng araw na yon. Dating gawi para mabuhay, manguto at kumuha ng bagay na hindi naman sa kanila para lang makakain. Ganoon ang nakasanayang buhay ni Tyson. Tiningnan muna ni Tyson ang paligid. Nang walang nakatingin, sinimulan niya ng laslasin ng kaunti ang bag ng Ale. Pagkasuot ng kamay, nakuha niya agad ang pitaka nito. Parang bihasa sa ginagawa. Wala man lang nakapansin sa kanyang ginawa. Ibinulsa niya ang wallet at mabilis na tumalikod. Sige po, Ale. Salamat po. Sabi ni Edmar at umalis na rin doon bago pa mapansin. Ang unti-unting lakad, naging takbo na para kay Tyson. Nang malapit na sila sa iskinita kung saan malapit ang kanilang bahay. Ano? Nakuha mo? Tanong ni Edmar sa kanya. Inabot naman agad ni Tyson ang wallet dito. Hinayaan niya itong tingnan ng laman. Napabuntong hininga siya at nagsindi ng yosi. Hindi niya alam kung anong meron sa araw na yon at parang hindi niya maramdaman ang kanyang buhay. Hindi lang naman yon ang pagkakataon na nadama niya yon. Noong mga nakaraang araw pa yon nararamdaman ni Tyson. Para bang nawala na lang siya ng gana sa mga bagay na dating ginagawa. Tig-1,000 tayo, sabi na mapera yung dinekwata natin. Sabi pa ni Edmar at inabot sa kanya ang 1,000 piso. May panghit-hit na ako. Napailing si Tyson. Magbago ka na nga. Makita mo, pinagdalamayan ka na dyan. Ngumisi naman si Edmar. Subukan mo rin kasi. Masarap kaya. Tinulak ni Tyson ang binata. Lumalaklak at nagyosi ako pero hindi ako titikim niyan kahit kailan. Hindi ko sisirain ang buhay ko para lang dyan. Tumawa naman si Edmar. Tyson, masyado kang magmamalinis. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Buo? Sira na rin ang buhay mo. Kahit ayusin mo, may lamat na. Diyan ka na nga. Kaya ayaw ka ng kasama di ka rin maintindihan ng barkada. Napailing na lamang si Tyson. Itinago niya ang pera at umuwi na. Baka makita pa yon ng kanyang ama na adik. Sa lugar pa naman nila, talamak ang paggamit. Kaya hindi na siya nagulat kung pati mga kabarkada niya nakagamit na rin ng mga bisyong ayaw niya. Lumaki si Tyson sa magulong mundo at kung may isang tao man na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, yon ay ang kanyang ina. Nakita niya itong naglalabada kaya umatras siya at pumunta muna sa karinderya. Ano sa'yo, boy? Tanong ng tindera sa kanya. Tiningnan niya ang ulam na magugustuhan ng kanyang ina. 3 order ng kanin tsaka itong sinigang. Nang makabili ng pagkain, pumunta naman si Tyson sa butika para bumili ng gamot. May sakit ang kanyang ina at hindi na mawala-wala ang ubo. Sa malamang ay hindi pa rin ito kumakain. Hindi rin naman nag-uwi ng pagkain ang kanyang ama. Walang kwenta naman kasi ang kanyang tatay. Nay, kain na! Sabi ni Tyson at ipinaghain ito ng pagkain. Malakas na umubo ang kanyang ina. Saan mo nakuha ang pambili mo niyan? Ngumiti lang si Tyson. Nang buraot lang sa barkada, Nay. Sige na, kain na. Ako nang magtutuloy sa mga nilalabhan mo. Kilalang bulakbol at hindi mapagkakatiwalaan si Tyson sa lugar nila. Lagi nga silang nag-aaway ng kanyang ama. Pero pagdating sa kanyang ina, sobrang hinahon niya. Lahat ng kaya niya, binibigay niya para dito. Ito lang din naman kasi ang nagbigay ng pagmamahal sa kanya. Malakas ulit na umubo ang kanyang ina. Kumain ka na rito, anak. Ano ba naman yan, Tyson? Amuyosi ka na naman. Diba, sabi ko, tama na kakayosi. Batang-bata mo pa, pinababayaan mo na yung katawan mo. Ayaw talaga ng kanyang ina yon. Kaya nga sa labas na rin siya nagyoyosi. Iniisip niya rin ang kalusugan ng kanyang ina. Ayaw niyang makasinghot pa ito ng usok at mas lalong lumala ang ubo. Mamaya na, sabi ni Tyson at mabilis na binanlawan ang mga damit. Mukhang may pera ka pa. Maaga pa naman, bakit hindi ka pumasok? Tiningnan siya ng kanyang ina. Napangiwi naman agad si Tyson. Ayoko, nakakatamad. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Anak, huwag kang tamarin. Hiling ko sa'yo kahit pabalik-balik ka. Sikapin mong mag-aral pa rin. Kahit hanggang high school lang ang matapos mo, masaya na ako, Tyson. Napailing naman siya. Wala naman pong pera sa school, Nay. Kapag hindi ako nakakapasok, mas nakakagawa ako ng paraan.
Pero sana, sikapin mo pa rin anak. Wala akong maipapamana sa iyong magandang buhay. Kahit doon man lang makita ko man lang na hindi ka mapapariwara. Sabi pa ng kanyang ina. Pagkatapos tuloy ni Tyson sa paglalaba, napilit pa siya ng kanyang ina na pumasok. Napansin agad ng mga teacher na pumasok siya sa araw na yon. Hindi naman din kasi siya araw-araw na nandoon. Tinambakan tuloy siya ng mga gawain. Pero mabuti na lang na pagbigyan ni Tyson ang kanyang ina at naibili niya ito ng paborito nitong sinigang. Hindi niya alam na yun na pala ang huling araw na makakausap at maririnig niya ang boses nito. Tinapik niya ang pisngi nito habang sunod-sunod na tumutulo ang mga luha. Nay, hindi. Hindi ka pa pwedeng mawala, Nay. Wala man lang itong kasama sa bahay ng bawian ng buhay. Ang tanging nadatnan lang ni Tyson ng gabing yon, ang malamig na bangkay ng kanyang ina. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Maya-maya ay pumasok na ang kanyang tatay. Galit na galit siya rito. Gustong-gusto niya itong sisihin sa mga nangyari. Sobrang pabayaan nitong asawa't ama. Pero magalit man si Tyson, hindi na maibabalik ang buhay ng pinakamamahal niyang nanay. Hindi na alam ni Tyson kung buhay pa bang matatawag gayong wala na ang kanyang ina. Ang kaisa-isang taong minamahal siya, tuluyan ang nawala sa kanyang piling. Wala naman siyang pakialam sa kanyang ama. Kahit hindi ito umuwi ng ilang araw, hindi niya ito hinahanap. Hanggang sinamalayan niya na lamang na siya na lang ang umuwi sa bahay na yon. Nasa malayong lugar ang kanyang ama, nagtatago dahil may ginawang kasalanang hindi niya inalam kung ano. Alam mo, nakakatawa ka, Tyson. Ayaw na ayaw mo sa tatay mo pero pareho lang naman kayong masamang tao. Sabi ni Edmar sa kaniya. Binatukan niya naman ito. Hindi ako katulad ng tatay ko. Bawiin mo yung sinabi mo. Ako, kahit kailan, minahal at hindi ko pinabayaan si nanay. Siya, wala siyang kwenta. Hinimas naman ni Edmar ang parteng binatukan. Ewan ko sa'yo. Ang galing-galing mong magmalinis palagi. Halang din naman ang bituka mo. Hindi na lang sumagot si Tyson. Masama siya sa tingin ng iba dahil kumukuha siya ng bagay na hindi sa kanya. Nanloloko ng mga tao para mabuhay. Pero lahat ng yon, ginagawa niya para sa kanyang ina noon. Kaya ngayong wala na ito, parang nawala na siya ng gana sa lahat. Tinapos niya na lang ang high school katulad ng gustong mangyari ng kanyang ina. Pagkatapos nun, wala na. Hindi niya na alam kung papaano pa uusad. Pero lahat ng nararamdaman ni Tyson, mababago sa pagdating ng isang babae sa kanyang buhay. Tulong! Kinuha niyang wallet ko! Sigaw ng matandang babaeng kinuha na ni Tyson ang wallet. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyson habang tumatakbo sa masikip na lansangan. Mabilis siyang umikot sa isang kanto pero nakabangga niyang isang dalaga na bigla na lang sumulpot. Tumatakbo rin ito, nababalot ng lungkot ang mukha at umaagos ang mga luha sa mga pisngi. Nagkabunggo sila sa isa't isa, kaya mahigpit ang pagkahawak ni Tyson sa braso ng dalaga para hindi sila matumba pareho. Sorry, sabi pa nito sa kanya. Bumaba ang hawak ni Tyson sa kamay ng dalaga nang makarinig ng sigaw. Halika na! Tumakbo sila sa mga eskinita at mga gilid sa kalye. Huminto sila sa isang mas tahimik na kalye kalaunan. Napasandal si Tyson sa poste. Hinahabol niya ang kanyang hininga. Napatingin naman si Tyson sa dalaga. Pilit nitong pinapakalma ang sarili. May mga takas pang luha sa mukha nito. Bigla itong sininok kaya mahina siyang tumawa. Bakit mo naman ako hinila? Nanginginig ang boses nito. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ako lang ang... Pasensya na, nakakatarante, umiiyak ka pa. Putol niya rito. Ako si Tyson. Anong pangalan mo? Annalise, sabi ng dalaga at pinunasan ang mga mata gamit ang likod ng kamay. Tumakbo kasi yung nanay ko eh. Ako ang nakita. Gusto akong ipakasal sa matandang mayaman na lalaki. Ayaw kasi ng ate ko. Ako biglang nakita. Magkaiba ang mga dahilan nila sa pagtakbo. Napatikhim tuloy si Tyson at umiwas ng tingin. Nanay nitong wala sa katwiran ng tinatakbuhan, samantalang siya, mga humahabol sa kanyang ginawa niya ng masama. Mabuti, nakatakbo ka. Ang sama naman ng nanay mo.
Oo, tama yan. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Sabi ni Tyson at sinusubukang i-comfort ang dalaga. Tumango si Annalise. Siyempre no, stepmother ko lang naman siya. Palibhas sa pangit kaya hindi sarili niyang ireto doon. Sampalin ko pa siya. Sino ba siya sa buhay ko? Mahinang tumawa si Tyson. Parang kanina lang may tinatakbuhan sila pareho. Pero nang mga sandaling yon, tinawanan na lang nila. Maya-maya'y nagkaroon ng awkward na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ano naman sa'yo, Tyson? Tanong ni Annalise. Anong tinatakbuhan mo? Nag-alinlangan si Tyson. Nahihiya siyang sabihin ang tungkol sa bagay na yon. Hindi dahil natatakot siyang hulihin, kundi natatakot siyang mag-iba ang tingin ng dalaga sa kanya. Wala. Trip ko lang tumakbo. May tropa kasi akong humahabol sa akin. Yun lang, hindi naman masyadong mahalaga. Saad na lamang ni Tyson. Saglit niyang tiningnan ang mukha ni Annalise. Napangiti siya sa ganda ng dalaga. Hindi niya maipaliwanag pero talagang nakagagaan ng loob ang presensya ni Annalise sa kanya. Pilit nang umiti si Tyson, nakaramdam siya ng matinding guilt. Nais niyang mag-alok ng higit pa para kay Annalise, pero hindi niya magawa dahil sinungaling siya. Nang malapit nang matapos ang kanilang pag-uusap, nakapagdesisyon na si Tyson. Hindi niya alam kung papaano o kailan, ngunit determinado siyang ayusin ang mga bagay sa buhay niya. At hindi niya batid na sa pagtatagpong iyon, makikita niyang babaeng mamahalin niya, bukod pa sa kanyang ina. Napamura si Edmar sa kanya. Ano yan? Nagbabagong buhay ka na? Hinampas niya ito ng envelope na hawak. Tigilan mo ako. Kapag ako minalas sa pag-a-apply at hindi ako natanggap, yari ka talaga sa akin. Tumawa naman ito habang humihigop ng soft drinks. Muli niyang inayos ang buhok at naglakad na. Wala siyang tiyaga sa buhay, kahit nga sa paghahanap ng trabaho, wala rin. Mas gusto niya sa madaling paraan, kaya mas gusto niya pang mang-snatch. Pero iba talaga kapag may inspirasyon. Lumipas ang ilang linggo, nagkaroon siya ng trabaho. Tuwang-tuwa siya at nagpapasalamat sa mga ito. Tamad siyang tao pero sisipagan niya para tumagal naman siya. Mahaba ang mga oras at nakakapagod ang trabaho, pero determinado si Tyson. Nangako siya sa kanyang sarili na babaguhin niya ang kanyang buhay. Siguro kung nabubuhay ang kanyang ina, labis itong matutuwa. Hindi na umiinom at sumasama sa barkada si Tyson. Nahihirapan lang siyang tanggalin ang pagyoyosi pero paunti-unti natututunan niyang magpigil. Malinaw ang kanyang layunin. Gusto niyang makuha ang atensyon ni Annalise, kaya gusto niyang maging karapat-dapat para dito. Tingnan mo si Tyson, seryoso ka na talaga dyan sa ginagawa mo. Nagtsatsaga kang magtrabaho pwede ka namang bumalik sa dating ginagawa mo. Natatawang sabi ni Edmar. Tumawa ang mga barkadang sinasamahan niya noon. Napailing na lang siya. Hinding-hindi na siya babalik. Unti-unti na siyang masasanay sa buhay na marangal. Ayos na sa kanya yon. Hindi, babalik yan. Bigyan mo siya't puno agad. Hinahanap yan ang katawan yan. Sabi pa ng isa niyang kasama noon. Umiling naman si Tyson kahit naaakit siyang uminom. Ayoko talaga, pas. Hindi na ako umiinom. Kayo na lang. Ngumisi naman si Luis. Ano nang susunod, Tyson? Baka maging rebulto ka na dyan. Hindi kami sanay na ganyan. Masanay kaming walang hiya ka. Binabago mo talagang buhay mo, ha? Huminga ng malalim si Tyson. Subukan niyong baguhin ang buhay niyo. Baka may marating pa kayo. Tumawa lamang ang mga ito sa kanyang tinuran. Hindi naman yon ang unang pagkakataon na kinukutya ng kanyang dating barkada ang kanyang ginagawa. Para bang kalokohan lang para sa mga ito lahat ng gusto niyang mangyari sa buhay niya. Tumawa rin si Tyson. Oh, tawa-tawa kayo dyan. Mamaya yumaman ako dahil sa ginagawa ko ngayon. Ayoko namang habang buhay maging snatcher ako. Pangarap ko rin magkaroon ng pamilya at hindi ko gustong galing sa masama ang ibuhay sa kanila. Kaya kayo, magbago-bago na kayo. Mamaya, mga walang pumatol sa inyo, mga pangit na nga kayo. Wala pa kayong maibubuga sa buhay. Umismid naman si Edmar sa kanya. Napakayabang mo, Tyson. Hindi naman madaling magbuhay ng pamilya. Dagdag problema. Bahala ka na nga dyan sa buhay mo. Lumayas ka na. Ngumiti lang si Tyson at naglakad palabas. Wala siyang pakialam sa tawa ng mga ito. May kailangan pa siyang gawin. May kailangan pa siyang sunduin.
Dumating si Tyson sa school ni Annalise. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Bumili siya ng isang maliit na bouquet ng red roses. Manliligaw na siya at unang beses niyang gagawin iyon. Maya-maya ay lumabas na si Annalise at may dalang libro. Lumapit sa dalaga si Tyson, bahagyang nanginginig ang mga kamay habang iniaabot ang mga bulaklak sa dalaga. Nanlaki naman ang mga mata nito sa gulat. Tyson, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Napalunok siya ng mariin at medyo nanginig ang boses. Gusto ko lang ibigay sa iyo ang mga to at tanungin kung libre ka ba? Gusto ko sanang lumabas tayo, tamang kain lang sa labas at pasyal na rin. Nanlambot ang mga mata ni Annalise nang kunin ang mga bulaklak mula sa kanya. Ang gaganda naman nito. Salamat, pero bakit mo ginagawa to? Napalunok si Tyson. Gusto kasi talaga kita. Hindi lang bilang kaibigan. Ngayon lang ako umamin kasi ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Gusto ko sanang manligaw kung pwede, Annalise. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyson habang hinihintay ang sagot nito. Ilang linggo na siyang nag-e-ensayo para sa sandaling yon. Hindi niya rin alam ang tamang mga salita na kanyang gagamitin. Ini-imagine niya kung anong magiging reaksyon ni Annalise kapag sinabi niya ang kanyang damdamin para dito. Napangiti si Annalise. Sige, okay lang. Gusto kong sumama sa'yo. Kailan mo ba gustong mag-date tayo? Napangiti agad si Tyson. Ikaw, kung kailan ka free. Kung hindi nakakaabala sa'yo, kahit ngayon na. Pwede ako, basta pwede ka rin. Mahinang tumawa si Annalise. Pwede naman ako ngayon. Mas lalong napuno ng kagalakan ang puso ni Tyson. Basta simula ng araw na yon, naging mas makulay ang kanyang buhay. Nagkaroon ng kahulugan ang kanyang bawat araw. Dahil walang magulang at naghahanga din ng pagmamahal, tila umikot ang mundo ni Tyson kay Annalise. Nang magiging girlfriend niya ito, ang dalaga na rin ang tinuring niyang pamilya. Kaya lahat ng gusto nito, ibinibigay niya. Sinusuportahan niya rin ito sa mga bagay na pinapangarap nito. Subalit magbabago ang setup ng relasyon nila nang mabuntis si Annalise. Inalis niya na rin ito sa poder ng stepmother nito kaya napilitan itong sumama sa kanya. Handa na naman siyang tanggapin ang dalaga dahil para sa kanya, responsibilidad niya si Annalise at ang anak nila. Pasensya ka na sa bahay ko Bahay to ng mga magulang ko pero ako na lang ang nakatira. Hindi ako nakapaglinis dahil nasa trabaho ako palagi. Hayaan mo't maglilinis ako bukas. Pero huwag kang mag-alala, malinis naman ang tutulugan natin. Nakangiting sabi ni Tyson. Tiningnan ni Annalise ang bahay. Okay na to, pero kaya ba natin to? Natatakot ako sa magiging buhay natin, Tyson. Hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. Tsaka paano natin palalakihin tong bata na to? Inayos niya ang buhok ni Annalise. Alam kong nag-aalala ka pero sana magtiwala ka sa akin. Kakayanin ko. Magsisikap ako para sa'yo. Hindi ko kayo pababayaan kahit anong mangyari. Huminga ng malalim si Annalise. Niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi siya tutulad sa kanyang ama na pinabayaan siya at ang kanyang ina. Sisikapin niyang maging mabuting kapareha para kay Annalise at mabuting ama para sa anak nila. Lumipas ang mga taon, tinupad naman ni Tyson ang pangako niya kay Annalise. Nagkaroon din naman siya ng maayos na trabaho bilang taxi driver. Naibibigay niya naman ang mga bagay na gusto ng kanyang mag-ina at proud na proud siya dahil sa marangal na paraan niya nakuha ang lahat ng yon. Tatay! Tatay! Tawag ni Debbie sa kanya at sinalubong agad siya ng yakap. Tumawa si Tyson at pansamantalang nakalimutan ang kanyang pagod. Miss mo na ba ako, Debbie? Iyak, ang asim mo naman. Tingnan mo yung leeg mo, may namumuong libag. Kumalas sa pagkakayakap si Debbie at bumungis-ngis. Hindi pa po kasi ako naliligo, tatay. Naglaro po ako kanina kasama yung mga kalaro ko. Doon po kami sa tapat ng tindahan ni Aling Galo. Ginulo ni Tyson ang buhok ng kanyang anak. Ikaw talaga, sa kabilang kanto pa yun Kung san-san ka talaga napapadpad. Huwag ka nga masyadong lumayo. Saka saglit ka lamang dapat sa labas. Napakamot sa ulo si Debbie. Inaabangan ko rin naman po kayo Alam ko pong dito kayo dadaan kaya dito po ako nag-aabang.
Saka para ibili niyo po ako ng ice cream at hindi niyo na po sabihing nakalimutan ko kayo. Ayun po, halika na po. Mahinang tumawa si Tyson. Alam na alam talaga ng kanyang anak kung papaano siya iisahan. Mukhang sa kanya yata nagmana. Nasaan ba ang nanay mo? Tanong niya rito. Sumagot naman agad si Debbie. Nasa loob po ng bahay, tatay. Halika na po. Inabot niya ang gusto nitong ice cream. Pinuhat niya na lamang si Debbie at naglakad na papunta sa bahay nila. Nang makauwi, hinanap niya agad si Annalise. Naghihintay ito sa nilulutong pagkain. Mukha rin itong pagod. Binitiwan niya ang kanyang anak at maingat na lumapit kay Annalise. Nandito na ako, mahal. Mahina niyang sabi. Kumusta ang araw mo? Tumingala si Annalise sa kanya. Okay lang. Ibinaba niya ang kanyang bag at umupo sa tabi nito. Parang may problema ka. May nangyari ba? Nagkibit balikat si Annalise. Pagod lang ako, Tyson. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Tumango si Tyson. Sinusubukan niyang alamin kung bakit ganoon si Annalise. Sa nakalipas na ilang buwan, naging mas madalas ang mga mood swings nito. Mabilis din na uminit ang ulo. Sinubukan ni Tyson na tanggalin ang kanyang pag-aalala. Iniisip niya lang na baka stress ito sa pang-araw-araw na buhay. Pero kapag tungkol kay Annalise, mahirap tanggalin yun sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Kung ano man yan, handa akong makinig. Mas bata sa kanya ng ilang taon si Annalise, kaya mas nilalawakan niyang pangunawa dito. Mahaba rin naman ang pasensya niya pagdating sa kanyang mag-ina. Umiling si Annalise at hindi man lang siya tiningnan. Wala lang. Kailangan ko lang ng oras. Oras para saan? Nagsusumamo ang kanyang tono. Tumayo si Annalise. Oras kung tama bang buhay na pinili ko kasama ka. Nadurog ang puso ni Tyson habang pinagmamasdan ito. Nais niyang abutin ang kamay ni Annalise at mag-usap pa sila pero wala siyang lakas ng loob. Matagal niya naman nang alam, paulit-ulit sa kanyang pinaparamdam ni Annalise na hindi ito kontento sa buhay na kaya niyang ibigay dito. Marami rin itong pagsisisi, mga desisyong langit para sa kanya. Pero kalbaryo para naman kay Annalise. Halina kayo, kumain na tayo. Gusto ko na rin matulog at magpahinga. Malamig na sabi ni Annalise sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na unawain ito, madalas na wala pa ring magawa si Tyson. Wala siyang ibang hinahangad kundi ang makita itong ngumiti at muling maramdaman ang init ng pagmamahal nito. Ginagawa niya naman ang lahat pero parang lagi pa rin kulang. Naglalambing na yumakap si Tyson dito nang matutulog na sila. Mahal, ano bang problema? Magsabi ka naman no. Umiling si Annalise. Sarili ko lang ang problema ko. Huwag mo nang tanungin. Mahal naman. Pamimilit niya pa. Huminga ng malalim si Annalise. Nilalaman ako ng inggit, Tyson. Nakita ko yung mga dati kong mga kaklase. Graduate na, may magandang trabaho, may magandang buhay. Ni hindi tayo mayaman. Kung hindi ka magtatrabaho, wala tayong makakain. Wala akong narating sa buhay ko. Pakiramdam ko simula nang pinili kong makasama ka at nagkaroon tayo ng anak. Parang tumigil na ang buhay ko. Parang tinutusok ng guilt ang dibdib ni Tyson. Alam niya namang sinakripisyo nito ang mga bagay na gusto noon para magsimula silang muli. Pero hindi lang naman din siya ang gumawa ng desisyon na yon. Kasama niya ito sa lahat. Pareho silang may pananagutan sa mga bagay na ginawa nila. Gayunpaman, pakiramdam ni Tyson, dala-dala niya pa rin si Annalise. Tama naman talaga ito. Deserve nito ng magandang buhay. Gayon din si Debbie. Magtrabaho kaya ako sa abroad? Tanong pa ni Annalise. Natigilan si Tyson. Alam mong hindi ako papayag dyan. Kaya ko naman, di ba? Nabubuhay ko naman kayong dalawa ni Debbie. Hindi naman tayo nagigipit. Pinayagan niyang magtrabaho noon si Annalise sa isang factory pero 3 buwan pa lang, ayaw na ni Tyson na ituloy pa yun ni Annalise. Madali itong mapagod. Bukod doon, siloso siya. Hindi siya makakapagpigil lalo na't naging malapit ito sa mga nagiging katrabahong lalaki nito. Akala niya pa nga noon maghihiwalay na sila sa sobrang labis na pagsiselos. Hindi niya alam kung bakit nararamdaman niya yon. Siguro dahil hindi niya kayang magtiwala kay Annalise.
Palagi rin kasi nitong pinaparamdam na napilitan lang ito sa buhay na mayroon sila. Nabunga siya ng mga padalos-dalos nitong desisyon noong bata pa, na kung bibigyan ito ng ibang pagpipilian, hindi ito magdadalawang isip na hindi siya piliin. Bumangon si Annalise mula sa kama nila. Bakit bang selfish mo? Ayaw mo akong magtrabaho sa factory. Ayaw mo akong mag-abroad. Hanggang dito na lang ba ako? Kung makapagdesisyon ka para sa akin, parang hindi ko pag-aari ang buhay ko. Umigting ang panga ni Tyson. Dahil hindi mo ko binibigyan ng kasiguraduhan, ng kapanatagan. Lagi kung magsalita ka, parang kasalanan ko lahat gayong ginawa natin pareho ang desisyon na to. Kapag may trabaho ka, bakit sa halip na matuwa ako, parang mas ipinaparamdam mo na may kakayahan kang lumayo, na pumili ka ng buhay na mas gusto mo. Yun ang ayoko, Annalise. Selfish na kung selfish, pero dito ka na lang. Alagaan mo na lang ang anak natin. Saka, hindi pa ba sapat na nagtatrabaho ako? 3 lang naman tayo May natitira pa nga minsan sa inuuwi ko. Ginulo ni Annalise ang sariling buhok. Hindi mo ako naiintindihan. Lagi mo nalang pinapagana yung selos mo, pagmamahal mo at kitid ng utak mo. Intindihin mo naman ako. May mga plano naman ako sa buhay ko. Bumangon na rin si Tyson at umupo sa kama nila. At sa mga planong yun, hindi ba kami kasama? Mag-live-in partner lang tayo pero parang mag-asawa na rin. Dapat pareho lang ang desisyon natin, lalo na't may anak na tayo. Pamilya na tayo, Annalise. Mas lalong bumaha ang inis sa mukha nito. May gusto rin akong i-achieve sa sarili ko, hindi para sa'yo, hindi para sa ating dalawa. Hindi para sa anak natin, kundi para sa sarili ko, Tyson. Gusto ko ng magandang buhay. Nakukuha ko ang lahat ng gusto ko, nabibili ko. Hindi yung ganitong simple at kontento lang. Hindi ito ang pinangarap ko Ang mahirap sa'yo, iniisip mo lang ang mga plano mo sa buhay. Pero ang sa akin, hindi mo pinapakinggan. Tyson, oo, live-in partner kita. May anak na tayo at pamilya na tayo, pero hindi ibig sabihin na dito na lang iikot ang mundo ko. Talagang nasaktan si Tyson sa sinabi ni Annalise. Kung paanong ito ang kanyang buhay at ang anak nilang si Debbie, iba naman ang minimithi nito. Wala sila sa parehong pahina. Kung papaanong gusto niyang gugulin ang buhay para sa mga ito, yun naman ang ayaw ni Annalise na gawin niya. Habang tinitingnan niya ang babae na mahal niya, pakiramdam ni Tyson parang walang silbi lahat ng kanyang ginagawa. Kahit anong effort niya, hinding-hindi ito makokontento sa kaya niya lamang ibigay. At kahit anong gawin nilang pag-uusap, parang hindi na yun malulutas sa kanilang pagitan. Kaya ng gabing yon, tumulog sila ng daladala pa rin ang bigat ng mga issue sa kanilang pagsasama. Kaya hanggang trabaho, daladala ni Tyson ang problema nila ni Annalise. Wala naman siyang magawa, matigas ang ulo nito. Hindi niya man payagan, susundin nito ang kanyang gusto. Pareho pa rin ang magiging pananaw nito sa buhay. At mas lalo lang naiwan ang suliraning iyon ng tamaan ng sakit si Debbie. Excuse me, tulungan yung anak ko, inaapoy ng lagnat. Nanginginig din siya. Parang awa niyo na tulungan yung anak ko. Yun ang natatarantang sigaw ni Tyson pagkarating sa ospital. May dumalo naman agad sa kanyang mga nurse. Kinuha ng mga ito si Debbie. Ayaw niyang bitiwan ito sa labis na pag-alala, pero alam niya namang titingnan ito ng mga doktor. Nang yakapin ni Tyson si Debbie, naramdaman niya ang init na nagmumula sa nilalagnat nitong katawan. Ni hindi na nga muna siya bumiyahe para mabantayan ito. Pero nang mapagtanto niyang iba na ang lagnat na yon, nagdesisyon na siyang isugod ito sa ospital. Isang mahinang ungol ang kumawala sa bibig ni Debbie habang tinitingnan. Nabalot siya ng takot. Hindi niya talaga kaya kapag anak niya na ang nasa alanganin. Huwag po kayong mag-alala, kami na ang bahala sa kanya. Sundan niyo po ako. Saad ng nurse kay Tyson. Sinusundan niya naman ito. Maraming salamat. Pakitingnan ng anak ko. Kahapon pa siya may lagnat. Maayos naman siya kaninang umaga. Akala ko magaling na pero bigla ulit tumaas. Marahan itong tumango. Allergic ba siya sa kahit na ano o sa anumang gamot? Umiling si Tyson. Hindi siya allergic sa kahit ano at wala siyang gamot na iniinom bukod sa vitamin saka yung sa lagnat kahapon. Pakisagutan lang po itong form na to habang tinitingnan po ang kalagayan ng pasyente. Sabi ng nurse sa kanya sabay abot ng isang papel. Tinanggap niya agad yon.
Salamat, kayo na sanang bahala kay Debbie. Nasa tabi naman niya si Annalise. Saan tayo kukuha ng pambayad sa ospital, Tyson? Umigting ang panga niya habang pilit na hinahanap ang mga salitang magpapaginhawa kay Annalise. May mga natabi siya pero alam niyang hindi sapat yon. Mas lalo lamang bumibigat para sa kanya ang problema. Ngunit sa sandaling yon, si Debbie lang ang kanyang nasa isip. Labis ang kaba niya bilang isang ama. Nanginginig pa lang ang katawan ng bata, gusto niya na agad gumawa ng paraan para matanggal ang sakit na nararamdaman nito. Huminga ng malalim si Tyson. Bahala na, gagawa ako ng paraan. Lumingon si Annalise sa kanya. Hanap ka naman siguro ng paraan, hindi ba? Malaki ang gastos dito sa ospital, Tyson. Ito na nga bang sinasabi ko, kung may trabaho lang sana ako, edi sana pareho tayong nakakaipon. Napabuntong hininga na lamang si Tyson. Binabalik na naman ito ang pinagtalunan nila. Mas lalo lang tuloy na dadagdagan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ako nang bahala. Alam kong nag-aalala ka. Si Debbie na lang ang isipin mo. Ako nang mamomroblema sa bayarin dito sa ospital. Saad ni Tyson at may determinasyon sa boses. Lumipas ang mga araw, naging maayos na rin naman ang kalagayan ni Debbie. Yun nga lang, pera lang talaga ang kanyang problema. Humiram siya ng pera sa mga kakilala pero parang gipit lahat. Parang bawat taong lalapitan niya, may pangangailangan din. Tyson, dalhin mo nga to kay Boss William sa main office. Kapag wala rin si Boss, pwede mong iwan doon kay Rex. Sekretary niya yon. Sabi ng kanyang boss sa garahe. Tumango si Tyson. Isa rin kasi talaga siya sa pinagkakatiwalaan doon. Kaya kapag may mga mahahalagang bagay na kailangang ihatid, sa kanya inuutos. Wala rin naman siyang masamang intensyon. Pero sa dami ng iniisip niya sa mga gastusin ni Debbie, idagdag pa ang problema nila ni Annalise. Hindi niya alam kung bakit sa pagkakataong yon naakit siya sa perang hawak niya. Nagulat siya nang makita ang laman ng envelope. Maraming pera yon, sasagot sa kanyang problema. Labis pa nga sa kailangan niya para kay Debbie. Kung may matira man, para kay Annalise na lang. At sa pagkakataong yon, namalaya niya na lamang na hinila siyang muli ng kanyang dating gawi. Sininyasan si Tyson ng kanyang amo na lumapit. So, Tyson, nasaan ang pera? Huminga ng malalim si Tyson. Na-hold up po ako. Tumaas ang kilay ng kanyang amo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Napalunok si Tyson at takot na takot sagutin ang bawat tanong nito. Papunta po ako dito, dalang pera ng may pumara po sa taxi. Isang lalaking nagpanggap na pasahero sa taxi tapos kinuha niya po yung bag ko sa akin. Kahit tingnan niyo pa po ang dashcam ng taxi. Kahit ang totoo, sinadya yun ni Tyson. Kinuntsaba niya si Edmar para magawa ang kanyang plano. Inuusig na siya ng kanyang konsensya pero yun na lang ang nakikita niyang mabilis na paraan para mabayaran ang hospital bills ni Debbie. Napatayo na ang kanyang amo. Sinasabi mo sa akin na may nagawang magnakaw ng pera mula sa'yo? Tyson naman! Ang laking halaga nun! Bakit mo pinabayaan? Napayuko si Tyson at hindi makatingin sa kanyang amo. Napakabilis po ng lahat. Ordinaryong pasahero lang po na nakamask ang naisip ko. Hindi ko naman po naramdamang may masamang intensyon. Ilang beses niya nang ininsayo ang kwentong yon, kaya alam niya na ang kanyang mga sasabihin. Sinubukan ko po siyang sundan saglit pero masyado po siyang mabilis. Natatakot din po ako masaktan lalo na't may patalim. Pasensya na po talaga. Bakas ang frustration sa mukha nito. Lago tayo niya kay Boss William. Siguradong ire-report ito sa pulis. Hihingi rin sa'yo ng paliwanag. Malaking halaga yon. Hindi yun mapapalampas ni Boss. Tumango si Tyson at sinubukang itago ang kanyang kaba. Makikipag-cooperate po ako. Huwag po kayong mag-alala. Wala rin naman po akong magawa ng kunin po sa akin yung bag ko. Nagpaalam na muna si Tyson nang makalabas siya. Nanginginig pa ang mga kamay niya. Gumana ang kasinungalingan niya sa ngayon. Alam niyang mas komplikado ang katotohanan. Naglakad si Tyson sa pasilyo. Sinusubukan niyang alisin sa kanyang dibdib ang guilt. Desperado lang talaga siya. Hindi niya na muling uulitin pa yon. Kailangan niya lang talaga para kay Debbie. Hinawakan ni Annalise ang kanyang braso. Tyson, saan mo nakuha ang pera para sa bayarin ni Debbie dito sa ospital? Bumilis ang tibok ng puso niya. Natigilan si Tyson. Hindi niya inaasahan na magtatanong ito ng direkta. Huwag kang mag-alala tungkol doon.
Sabi ni Tyson at sinusubukang panatilihing kalmado at panatag ang kanyang boses. Ang mahalaga na bayaran na natin ang hospital bills at okay na si Debbie. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Annalise. Umiwas siya ng tingin. Matagal na silang magkasama. Alam na rin ito ang kwento ng kanyang buhay bago pa ito dumating. Kaya wala na siyang maitatago rito at hindi niya rin ito masisisi kung paghihinalaan man siya. Huminga ng malalim si Tyson. Please, huwag ka nang magtanong, Annalise. Isa lang ang mahalaga sa akin ngayon. Okay na si Debbie at makakalabas na siya sa ospital. Yun na lang ang iniisip ko at yun na rin ang isipin mo. At kapag okay na siya, gusto kong lumabas tayo. Ipasyal ko kayong mag-ina. Binaliwala na nga lang yun ni Annalise. Kapag na-discharge na si Debbie dito, sige, gawin natin yung gusto mo. Tumango si Tyson at ngumiti. Iniisip ko rin sana na dalhin kayo sa mall. Bilhin niyo ang mga gusto niyong bilhin. Basta kaya sa budget. Tapos kumain na rin tayo sa labas. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Annalise sa kanyang mongkahe. Kitang-kita ni Tyson ang ginhawang bumalot sa mukha nito. Makita lang niyang masaya ang kanyang mag-ina. Sapat na sa kanya yon. Happy birthday, Debbie ko! Nakangiting bati ni Tyson at ginising ang kanyang anak. Napangiti naman ito at yumakap sa kanya. 5 na po ako. Mahina siyang tumawa. Oo anak, 5 ka na. Next year papasok ka na sa kinder dahil baby girl kita kahit lumalaki ka na. Ako ang unang magbibigay ng regalo sa'yo. Wow! Pumapalakpak si Debbie nang ibigay niya ang malaking teddy bear dito. Matagal nang hiling sa kanya yun ni Debbie para may kayakap ito sa kama. Hindi niya lang mabili dahil mahal at kulang pa sa budget. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, binili niya na agad iyon. Pinindot ni Tyson ang maliit nitong ilong. May isa pa akong regalo sa'yo. Tumawa naman ang kanyang anak. Inilabas niya ang isang kwintas sa kanyang bulsa. Sa nanay niya yon, hindi niya masuot kaya tinago niya na lang. Ayaw niya rin namang ibenta dahil mahalaga yun sa kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Kaya nang nahanap ni Tyson, binalak niya na agad na ibigay kay Debbie. Thank you po tatay. Sobrang saya ko po sa regalo ninyo. Pwede na po ako matulog maghapon. Saad ni Debbie at humiga ulit sa kama nito. Natatawa namang hinila niya ang kanyang anak at binuhat. Ayaw pang bitiwan ng teddy bear. May nangyari pa tuloy na pilitan. Ano ka ba naman? Kailangan mong bumangon. Nangako ako may party ka, di ba? Kailangan mag-ayos ng prinsesa ko. Nag-ayos na nga ang kanyang anak. Lumabas naman siya para ayusin ang party nito. Simple lang iyon, pero alam ni Tyson na matutuwa ng sobra si Debbie. Oh, saan ka ba nagpunta? Tanong ni Tyson kay Debbie na kanina pa nawawala. Napalunok naman ito. Ano po, dyan lang? Halos lahat ng pagkaing handa, siya rin ang nagluto. Ganon siya kadedicated sa kanyang anak. Kaya nang magsimula na ang party, siya ang may pinakamalaking ngiti. Tumayo si Tyson sa tabi ni Annalise. Tiningnan niya ang kanyang anak na nagsasaya. Biglang lumapit sa kanyang isang kaibigan niya noon. Tabla na! Ikaw nang sunod! Nahuli na si Edmar ng mga pulis. Itinuro ka! Napasinghap si Tyson. Ano? Bago pa man makapag-react ang sino man, may 3 naka-uniformeng opisyal ang lumapit sa kanya. Palapit pa lamang ang mga ito, alam na ni Tyson kung ano ang mangyayari. Gusto niyang tumakbo, pero mas lalo lang lalala kung tatakbo pa siya. Tyson Ramasta, pwede ka bang sumama sa amin sa police station? Buo at matatag na tawag ng isa sa mga opisyal, matatag ang boses at hindi maawat. Nanginig ang mga binti ni Tyson habang lumalapit sa mga ito. Sige, sasama ako. Napatingin siya kay Annalise. Nanlaki ang mga mata nito at hindi makapaniwala. Hindi, pakiusap, sandali lang naman po. Bakit niyo po isasama si Tyson? Pwede po bang sa ibang araw na lang? Birthday po ng anak namin ngayon. Ang boses ni Annalise ay basag sa desperasyon. Tapos ng birthday ng kanyang anak, nagliligpit na nga lamang sila pero mas kailangan niyang sumama, lalo na at dinamay pa siya ni Edmar. Hindi naman siya pinusasan, inimbitahan pa lang. Pero nagkagulo pa rin. Iba na kasi ang usapan sa kanila kapag sinundo ng mga pulis. Kahit mga bata, alam na alam iyon. Nakita ni Tyson ang pag-agos ng luha mula sa mga mata ni Annalise. Pero alam niyang wala siyang magagawa para baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Ibinaling niya ang atensyon kay Debbie.
Parang kinurot ang kanyang puso nang makita itong nadapa habang tumatakbo papunta sa kanya. Nang malakas itong umiyak, hindi niya na napigilang lapitan ito. Binuhat niya agad si Debbie at tiningnan ang tuhod nitong may sugat na. "Tyson Ramasta, halika na!" Sabi pa ng pulis, mukhang nakakaintindi na hindi siya tatakbo o tatakas. Namaos ang boses ni Tyson. "Saglit lang." Punong-puno ng luha ang mga mata ni Debbie habang yakap siya at mahinang sinuntok ang hita ng isang pulis. "Bad kayo! Kayo ang bad! Bakit niyo kukunin ang tatay ko? Hindi pwedeng umalis ang tatay ko! Hindi pwede! Masamang tao lang ang kinukuha niyo! Bakit niyo kukunin ang tatay kong mabait?" Nanginginig ang mga kamay ni Tyson habang pinapakalma niya si Debbie. Para siyang dinudurog. Mahal na mahal niya ang kanyang anak, kaya hindi niya kayang makita itong umiiyak ng ganoon. "Debbie, makinig ka sa akin," sabi ni Tyson at pinunasan ang mga luha nito. "Hindi ba ng mga pulis ha? Kailangan lang sumama ni tatay kasi may gagawin lang kami. Kailangan mong maging matatag ngayon. Saka nandito naman ang nanay mo. Huwag ka nang umiyak. Magbukas kayo ng mga regalo mamaya. Dapat masaya ka, Debbie. Aalis muna ako." Lalong lumakas ang iyak ni Debbie at mas naging mahigpit ang yakap sa kanya. "Hindi po tatay, dito lang po kayo. Ayoko po." Tiningnan niya si Annalise. Hinila naman ito si Debbie mula sa kanya. Para siyang tinatanggalan ng hininga habang nilalayo sa kanya ang bata. Mas lalong naging malakas ang hagulgol nito at desperadong hawakan siya. Tumango si Tyson at tumingin kay Annalise. "Ikaw nang bahala kay Debbie. Pasensya na mahal." Nalungkot ang mukha ni Annalise. Malayang pumatak ang mga luha nito habang tumatango. Hinayaan ni Tyson ang kanyang sarili ng isang huling tingin sa kanyang pamilya. Alam niyang wala nang babalik ang nakaraan. Hindi niya na mababawi ang mga nagawa niya para itama ang kanyang mga pagkakamali. Umusad ang kaso at sumailalim sa imbestigasyon ng lahat. Dahil sa lakas ng ebidensya, pareho silang nabilanggo muna ni Edmar. Pareho silang nasa Municipal Police Station. Pwede pang piyansahan pero wala siyang maisip kung sino ang tutulong sa kanya. Kaya mas lalo lamang siyang nawawalan ng pag-asa. Napailing si Edmar. "Pasensya ka na. Ayoko mang ituro ka kaso ginigipit na nila ako eh." Huminga ng malalim si Tyson. "Ayos lang, kasalanan ko rin naman. Hinila pa kita rito." Ano ba naman sa akin to? Sanay na ako maging bilanggo at maging sayote ang araw-araw na ulam. Pero ikaw, nagbagong buhay ka na. May mag-inang naghihintay sa labas. Nagawa mo lang naman yun para kay Debbie. Sabi pa ni Edmar sa kanya. Mabuting dahilan pero maling pamamaraan. Walang kahit na anong dahilan ang pwedeng magtama sa kanyang sinadyang pagkakamali. Gayunpaman, hindi niya yun pinagsisisihan. Basta para sa kanyang anak, gagawin niya kahit na anong mangyari. "Tyson, may bisita ka," sabi sa kanya ng isang pulis. Napatayo agad si Tyson nang makita ang kanyang mag-ina. Kahit nasa gitna ng mga bakal, isinuot niya ang kanyang kamay at niyakap ang mga ito. "Kumusta ka na rito? Nagdala ko ng pagkain para sa'yo," mahinang sabi ni Annalise sa kanya. Pabalik-balik niyang tiningnan ang kanyang mag-ina. "Ayos lang ako. Huwag niyo akong alalahanin. Kayo, ayos lang ba kayo? Nakakain ba kayo ng tama? Si Debbie, next month, pasok ka na. E-enroll mo na, Annalise." "Tatay!" Umiiyak na sabi ng kanyang anak. Lumuhod agad siya at hinaplos ang mukha nito. "Anak, huwag ka nang umiyak. Ayokong palaging mukha mong umiiyak ang huli kong palaging nakikita. Ayos lang ang tatay. Makakasama ulit kita, ah." Pinunasan nito ang mga luha. "Tatay, miss na miss ko na po kayo." Nangilid ang mga luha ni Tyson. "Miss na rin kita, Debbie. Miss ko na kayo ng nanay mo. Magpakabait ka palagi sa nanay mo, ah. Huwag mong pasasakitin ang ulo palagi." Tumango naman si Debbie. Masaya siyang makita ang mga ito kahit sa ganoong paraan lang basta masilayan muli ang kanyang mag-ina. Sapat na para mabuhayan siya at magkaroon ng pag-asa. Subalit ang unang pagbisita na yon ng kanyang mag-ina, magiging huli na pala. "Wala pa po ba talagang bumibisita sa akin?" Tanong niya sa pulis na nagbabantay. Napailing naman ito. "Nung isang linggo ka pa nagtatanong, wala pa nga. Abogado mo lang din naman ang pumupunta dito. Nakikitawag ka na rin, di ba?" Natahimik na si Tyson. Nakitawag siya pero hindi man lang sinasagot ni Annalise.
Labis na ang kanyang pag-aalala. Marami na nga ang kanyang iniisip, dadagdag pa yon. Hindi tuloy siya makatulog gabi-gabi. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanyang mag-ina. Hanggang sa dumating ang isang tao na hindi niya inaasahan. "Sino po kayo?" tanong niya sa ginang. "Pinsan ako ng nanay mo. Hinahanap ko siya dahil bili ng tiyo na hanapin ko si Tess. Gusto ko sanang maasikaso nga bago ako umalis dahil binabagabag din naman ako ng konsensya ko. Nalaman kong wala na palang nanay mo, kaya ikaw ang hinanap ko. Anong nangyari sa'yo?" Kinuwento ni Tyson kung ano ang nangyari sa kanya. Naawa naman ito sa kanyang kalagayan at sinabing kung mas maaga lamang itong dumating, hindi na sana siya napilitang gumawa ng ganoon. Nalaman niyang aalis pala ito ng bansa dahil kukunin ng mga anak na nasa Australia na. Handa naman itong tumulong sa kanya kaya napiyansahan siya agad. Nakalaya si Tyson pansamantala pero tuloy pa rin ang kaso at kailangan niya pa rin dumalo sa mga hearing. Una niya agad pinuntahan ang kanyang mag-ina pero wala na roon ang mga ito. Tanging mga damit lang nila ang nandoon. Para bang inabandona. Nakita niya pang teddy bear na regalo niya sa kanyang anak. "Tyson, ikaw ba yan? Nakalaya ka na pala!" Bulalas ng kapitbahay niyang si Jordy. Lumingon agad siya rito at lumabas sa bahay nila. "Jordy, nakita mo bang mag-ina ko? Kailan pa sila wala rito? Bakit parang inabandona tong buong bahay?" "Ilang buwan na rin silang wala dyan. Ang alam ko, pumunta sila sa bahay ni Annalise. May balita rin kasing kumakalat dito sa atin." Napalunok si Tyson. "Anong ibig mong sabihin? Anong balita?" Huminga ng malalim si Jordy. "Ano ba naman to? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo." "Sabihin mo lang sa akin." Nakakuyom ang mga kamao ni Tyson sa kanyang tagiliran. "May mga chismis, matagal-tagal na rin. Bago ka pa mabilanggo, may mga umuugong na mga chismis pero hindi pa nakumpirma." Nag-alinlangan si Jordy pero nagpatuloy pa rin ito. "Nakita kasi si Annalise na may kasamang ibang lalaki. May bago yata, mas lalong nakumpirma nung nabilanggo ka't nawala rito." Bumuntong hininga si Tyson at pilit na pinipigilan ang namumuong galit. "Ibang lalaki? Ibig mong sabihin, nakipagrelasyon siya sa iba?" Walang ganang tumango si Jordy. "Oo, nag-uusap ang mga tao rito. Ikaw na lang yata ang hindi nakakaalam. Nakita ko siya mismo minsan o 2 beses kasamang lalaking yon. Nung una, hindi ko na masyadong inisip kasi baka kaibigan lang. Hindi ko na rin nabanggit sa'yo dahil ayokong pagmula ng away niyo ni Annalise. Pero simula nang mawala ka rito, mas tama na siguro ngayong malaman mo." Hindi niya maproseso ang mga sinasabi sa kanya ni Jordy. Hindi talaga siya makapaniwala. Kailanman hindi niya naisip na magagawa sa kanya yon ni Annalise. Namumuo na ang mga luha sa kanyang mga mata. "At si Debbie? Nasaan si Debbie? Nasaan ang anak ko?" Huminga ng malalim ang kanyang kapitbahay. "Narinig ko, dinala si Debbie ni Annalise dun sa nanay niya." Gulong-gulo ang kanyang isip. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kalalaya niya lang. Inaasahan ni Tyson na may bubungad sa kanyang pag-uwi. Pero labis na sakit at pagkabigo ang kanyang tanging nadatnan. Nang pumunta si Tyson sa bahay ng mga magulang ni Annalise, halos sirain niya na ang pinto ng mga ito. Ilang sandali pa, binuksan naman ito ng madrasta ni Annalise. "Tyson?" tanong nito sa kanya. Gigil na siya. "Nasaan ang anak ko? Nasaan si Annalise?" "Ha? Abay, wala rito. Bakit mo dito hinahanap?" Tinulak siya ng madrasta nito. "Umalis ka nga rito. Hindi ka welcome dito. Huwag kang makapasok-pasok sa pamamahay ko, ah." "Ilabas niyo ang anak ko! Nasaan ang anak ko?" Malakas niyang sigaw rito. Biglang may sumingit na kapitbahay nito. "Wala dyan si Debbie nung 1 linggo pa. Iniwan dyan ni Annalise tapos binigay naman." Dinuro agad ng madrasta ni Annalise ang kapitbahay nito. "Hoy! Grace! Huwag kang makisali, ah. Wala kang alam." Napairap naman ang kapitbahay nito. "Anong walang alam? Kilalang kilala ka na dito sa atin, Floor. Pokpo ka. Lagi mo nalang binubugaw yung mga anak mo. Hindi na ako magtataka kung magawa mo yun kay Debbie. Hindi mo naman tunay na apo." Hindi na nagugustuhan ni Tyson ang kanyang mga naririnig. Sa daming pwedeng pag-iwanan ng kanyang anak, bakit sa malupit pang madrasta ni Annalise? "Huwag kang maniwala dyan. May pumunta ritong matandang lalaki. Mukhang mayaman. Kinuha yung anak mo." Sabi pa ng kapitbahay nito.
Hindi na nakapagpigil si Tyson. Hinawakan niya ang leeg ng madrasta ni Annalise. Nagdidilim na ang kanyang paningin. Wala na siyang pakialam kay Annalise na niloko lamang siya. Ang tanging gusto niya lang ay maibalik sa kanya si Debbie. Nauubong sumigaw ang madrasta ni Annalise. Tulong! Tulungan niyo ako! May mga pumigil sa kanya. Gigil na gigil si Tyson. Mas lalo siyang nafo-frustrate. Kailangan niyang makita ang kanyang anak. Nasaan ang anak ko? Nasaan? Malakas niyang sigaw. Napilitan naman itong sabihin sa kanya. Hindi ko na alam. Nakatakas ang anak mo. Hindi na namin hinanap. Hindi ko alam kung nasan si Debbie. Hindi alam ni Tyson kung makakahinga siya ng maluwag o mas lalong maiinis. Wala ang kanyang anak. Walang nakakaalam kung nasaan ito. Bata pa ito at walang kamuwang-muwang. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula sa paghahanap. Malakas niyang itinulak ang ginang kaya napatili ito. Hindi pa tayo tapos. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, babalikan kita at pagbabayaran mo ang ginawa mo. Umalis si Tyson, ni hindi niya alam kung papaano hahanapin ang kanyang anak. Sinimulan niya muna sa social media. Nag-post siya ng nawawalang anak. Hindi rin siya tumigil sa paghahanap. Tinulungan din siya ng pinsan ng kanyang ina na maghanap. May kailangan pa siyang asikasuhing hearing pero ipinagpaliban niya yon ng ilang beses. Alam niyang kailangan na kailangan yon pero mas abala siya sa paghahanap kay Debbie. May hearing ka, hindi ka pa rin ba talaga pupunta? Tanong nito sa kanya. Huminga ng malalim si Tyson. Hayaan niyo na lang po muna. Bahala na. Ang mahalaga makita ko pong anak ko. Mas lalong hindi po ako makakakilos kung aasikasuhin ko yun kaysa ang paghahanap kay Debbie. Paasikaso na lang po ng pagdemanda sa walang hiyang madrasta ni Annalise. May chance naman siyang ayusin ang kaso pero dahil mas iniisip niya si Debbie, hindi na muna siya dumalo sa mga hearing. At sa paulit-ulit niyang ginagawa yon, alam niyang mas lalo lamang lalala ang kanyang kaso. Matigas ang kanyang ulo, wala ring nagawa ang pinsan ng kanyang ina. Natural na mas uunahin niya ang kanyang anak na mapapahamak kung magpapabaya siya. Pero habang tumatagal ang paghahanap, unti-unti nang nawawalan ng pag-asa si Tyson. Gusto niya nang sumuko pero isang bagay ang muling bubuhay sa kanyang pag-asa. Teka lang bata, saan mo nakuha ang kwintas na yan? Tanong ni Tyson sa batang may dalang sako. Napatingin naman ito sa kwintas na suot at saka ngumiti. Sa kalaro ko kay Debbie. Mas lalong nag-umapaw kay Tyson ang pag-asa. Pwede mo ba akong dalhin sa kalaro mo, ha? Tumango naman agad ito. Tumakbo ang bata kaya sumunod agad siya. Umawang ang kanyang bibig nang makarating sila sa tambakan ng basura. May mga batang naglalaro sa tuktok ng bundok-bundok na mga basura. Debbie! Malakas na sigaw ng bata. Nang lumingon ang mga ito malayo pa lang, nakita niya na agad ang kanyang anak. Nabitiwan nito ang sakong hawak at mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Tatay! Buong buo at malakas na sigaw ni Debbie. Mabilis din siyang tumakbo, walang pakialam kahit may mga natatapakan na kung ano-ano. Nang malapitan ng anak, mabilis niya itong binuhat at niyakap ng mahigpit. Tatay, hindi ko po alam kung paano umuwi. Sorry po, sorry. Humihikbing sabi ng kanyang anak. Umiling si Tyson at mas lalong inayos ang buhat dito. Ilang buwan lang itong nawala sa piling niya pero ang laki ng ipinayat nito. Marumi na at may kakaibang amoy na rin. Si Debbie na itinuturing niyang kanyang prinsesa, pinabayaan lang ng mga taong dapat na nagmamahal dito. Pasensya na anak, ngayon lang ang tatay. Hindi na ulit ako aalis sa tabi mo ha. Hindi na ulit kita pababayaan. Nanginginig ang boses na sabi ni Tyson. Nalaman niyang may kumkup dito na matanda nang makitang palaboy-laboy sa kalsada. Inabutan niya rin ng kaunting tulong ang matanda. Kahit papaano, may natuluyan si Debbie sa mga panahong nawawala ito. Hindi na rin sila bumalik sa dati nilang bahay. Sa bahay niya ng pinsan ng kanyang ina na kituloy. Magpapahinga lang silang mag-ama pero pagkatapos nun, lilipat sila sa malayong lugar. Pupunta sila sa lugar kung saan pwede siyang magtago. Naisip niya rin kasi na aalis na ang pinsan ng kanyang ina. Hindi na siya nito matutulungan. Kung aasikasuhin niya pa ang kaso, hindi pa siguradong maipapanalo niya yon. Baka maiwan na naman na mag-isa si Debbie. Pagkatapos niyang suklayan ang buhok ng kanyang anak, pinahiga niya na rin ito sa higaan.
Matulog ka na, Debbie. Maaga pa tayo bukas. Niyakap naman siya nito. Salamat po't bumalik kayo. Hinanap niyo po ako. Huminga ng malalim si Tyson. Oo naman, nawawala ka. Anak kita kaya talagang hahanapin kita. Sandali silang natahimik. Bumuntong hininga muli si Tyson. Biglang sumagi sa isip niya si Annalise. Gustong gusto niyang alamin kung ano nang nangyari dito pero marami ang pumipigil sa kanya. Niloko siya nito, pinabayaan pang anak nila. Para kay Tyson, walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanilang mag-ama. Nagpakasal po si nanay sa ibang lalaki. Nakita ko po tatay. Di ba po dapat kayo ang love niya? Bakit po ganon? Hindi na po ba tayo love ni nanay? Inosenteng tanong ng kanyang anak pero alam niyang nasasaktan din ito. Niyakap niya na lamang ulit si Debbie. Tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Tahimik siyang umiyak para hindi yun mapansin ng bata. Doon niya palang nadama ang sakit. Sa pagkakataong yon, malinaw na kay Tyson. Ipinagpalit na nga siya ni Annalise sa iba. Ang babaeng tanging minahal niya at halos pag-alaya niya ng mundo, nagawa pa siyang pagtaksilan. Kaya simula ng araw na yon, ipinangako na lamang ni Tyson sa kanyang sarili na tanging si Debbie na lamang ang iisipin, na hindi na siya muling makikibalita kay Annalise. Naibabaon niya na lamang sa limot ang pasakit na dulot ng babaeng kanyang minahal. Nagsimula sila ng bagong buhay, malayo sa kanyang kinalakihan. May lupa at apartment doon na pagmamay-ari ng pinsan ng kanyang ina. Yon ang nagsisilbing tahanan nilang mag-ama. Nag-apply din naman siya bilang jeepney driver. Mabuti na lamang hindi masyadong mahigpit sa requirements kaya natanggap siya. Yun nga lang, isang taong sip-sip pala sa amo ang sisira sa buhay na gusto niyang simulan. Tyson, pinapatawag ka ni boss. Kakausapin ka raw. Sabi ni Conrad sa kanya. Mekaniko sa garahe na yon. Inupo niya ng maayos si Debbie sa loob ng jeep. Diyan ka lang ah. Saglit lang ako. Huwag kang aalis dyan. Kapag nagugutom ka, kumuha ka ng pagkain sa plastic doon sa unahan. Para sa'yo lahat yon. Ito ang cellphone ko para malibang ka naman. Napangiti naman agad si Debbie at tinanggap yon. Nang makontento na siyang hindi na aalis ang anak niya ron, pumunta siya sa opisina ng kanyang boss. Pinaupo siya nito sa upuan. Pinapatawag niyo raw po ako, boss. Tanong ni Tyson. Huminga ng malalim ang kanyang boss. Tatapatin na kita. May isang driver dito na nagsabi sa akin. May kakilala siya sa pinanggalingan mo. May naiwan ka raw na kaso sa inyo. Tinakasan mo at nagtatago ka dito. Totoo ba? Hindi agad nakasagot si Tyson. Yun naman kasi ang totoo. Pero kung matatanggal siya dahil doon, siguradong mahihirapan silang mag-ama. Kaya walang pagdadalawang isip na lumuhod siya sa harap ng kanyang boss. Napasinghap naman ito sa ginawa niya. Desperado na siya. Kung kailangan niyang halikan ang mga paa nito, wag lang siyang isuplong sa mga pulis. Gagawin niya agad. Hindi rin siya makakahanap ng ibang trabaho dahil humihingi ng police clearance, bagay na hindi niya makukuha. Namumuo ang luha sa mga mata ni Tyson. Nagmamakaawa na po ako sa inyo. Alam ko pong masama ang ginawa ko pero wala naman po akong masamang intensyon ngayon. Napilitan lang po akong gawin yun dahil nagkaroon ng sakit ang anak ko. Parang awa nyo na po. Huwag nyo po sana akong isuplong sa mga pulis. Wala pong kasamang anak ko. Ako na lang po ang mayroon si Debbie. Huminga ng malalim ang kanyang amo. Tumayo ka dyan. Actually, nawalan ako ng tiwala sa'yo pero huwag ka mag-alala. Sa atin na lang to. Maaasahan mo ko. Hindi kita isusuplong sa mga pulis. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Tyson. Labis ang kanyang pasasalamat. Maswerte pa rin siyang madaling umunawa ang kanyang amo at hindi mabilis manghusga. Simula ng araw na yon, namuhay sila ng mapayapa. Nag-aral na rin ang kanyang anak dahil silang dalawa na lang din, pareho silang nagtutulungan sa buhay. Inalalayan din naman siya ng malalayong kamag-anak sa side ng kanyang ina. Ay, may balita pala ako dun sa nanay ni Debbie. Sabi ng kanyang malayong pinsan. Napairap naman si Tyson. Matutuwa pa ako kung sinabi mong may balikbayan box ka para sa anak ko. Tumawa naman ito. Siyempre meron. Hindi kasi, umuwi kasi kami ron, nabalitaan namin na nabilanggo pala si Annalise, mga ilang taon na rin. Napasinghap siya sa gulat. Ano? Oo nga. Sagot pa ng kanyang pinsan. Sangkot pala siya at ang asawa niya sa pagbebenta ng mga hindi legal na produkto. Wala sa mukha ni Annalise
Kaya pala marangya ang buhay ng mga yun. Hindi niya alam ang kanyang isasagot. Nawalan na lang din talaga siya ng amor kay Annalise. Mas napagtanto niya sa pagtagal na wala itong kwentang kapareha at bilang isang ina. Nagpatuloy ang kanyang pinsan. But anyway, maghanap ka ng bagong asawa. Kapag nag-asawa ka na, sagot ko na talagang wedding reception mo at lahat ng gagastusin ninyo. Naayos na rin naman ang kaso mo ni Mama. Wala ka na dapat ipag-alala. Mahina na lamang siyang tumawa. May naliligawan na. Teacher ni Debbie. Malakas na tumili ang kanyang pinsan. Napailing na lang siya. Kakaiba talaga ang kanyang pinsan. Mas kinikilig pa sa love life niya. Hindi kalaunan, napasagot niya rin naman ang teacher ni Debbie na si Malu. Nagpakasal na rin sila at biniyayaan ng isang anak. Nakagraduate na rin sa kolehiyo si Debbie, kaya mas lalo naging masaya ang buhay ni Tyson. Sa lahat ng nangyari sa kanya, masasabi niyang lahat ay may kapalit. Sa kabila ng pangit na simula, hinatid pa rin siya ng Diyos na mapapunta sa tamang landas at mas gusto niya ang resulta kaysa sa mga inakala niyang tama para sa kanya. Simple lang pero masaya sila bilang isang buong pamilya. At kung alam lang ng nanay ni Tyson ang buhay na mayroon siya ngayon, siguradong magiging proud na proud ito sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi masama ang magmahal, pero masama kung ito ay sobra na. Ang pag-ibig ay hindi dapat nakakapagod o isang damdaming uubos sa atin. Dapat maging balanse ito ng pagbibigay at pagtanggap. Mali pa rin ang paggawa ng mali para sa inaakala nating tamang dahilan. Kahit na may mabuting layunin, hindi pa rin maaaring bigyang katwiran ang isang masamang aksyon na ginagawa natin. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.